Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 11 hanggang August 17. So Gemini, ito na kagabihan, kwento lang tayo. Pag-usapan natin kung nalalaman inyong kapalaran for the week. So upo na, sit back, relax, and enjoy our reading for today. Use your intuition, Gemini, ha, para makuha mo yung para sa'yo, para sa araw na ito, okay? So Gemini, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So stay tuned for that. Sa isip lang po yan ha, huwag mo susulat sa baba. Sekreto lang natin yan. So antabayanan nyo po yan sa dulo ng ating reading. Okay? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads ako, napakabait niyo po sa akin every time na meron po tayong free reading for Gemini dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Gemini, you can also follow me on Facebook ha, at James Tarot PH. See you there. Okay po? So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 11 to 17? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Pentacles, beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Swords, lovely. In the area of what you need, you have the Tower card. Wow, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords, lovely. In the area of your near future, you have the World card. Woo! Nakakabawi na sa iyo ang kapalaran. Bumabawi sa iyo ang iyong destiny. Talaga namang pagkagaling mo sa pagkabagsak, talagang babangon ka this time. Congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Queen of Pentacles. The King and Queens are here. Wow, beautiful. King and Queen of Money, of Abundance. So congratulations. In the area of your fortune, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Four of Wands. Ang outcome mo this week, Gemini, ito yun. Mamaya basahin siya sabay-sabay. Sabay-sabay tayo mabubulaga ako ano yan. So bago tayo basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background, you have the Ten of Wands. Okay, you have two tens na dito. Ten of Wands and Ten of Swords. Telling nyo talaga, patapos na ang paghihirap. Okay, patapos na yung struggle mo sa isang bagay. You're now completing a cycle, making a completion, tungkol sa isang bagay. Kung meron po inaasikaso this time, Gemini, halimbawa, meron kang inaasikaso ng papeles, meron kang inaasikaso ng mga dokumento, o meron kang nilalakad na proyekto, o kaya sa trabaho may task, may assignment na hirap ka, o sa buhay mo ngayon may problema ka with your relationship, especially here with the King of Pentacles and Queen of Pentacles telling you na yes, marami sa inyo ang dumadanas ngayon ng problemang relasyon o may ugnayan with family members or may marital issues. Sabi ng spirits mo, malapit tang matapos ang problema na yan. Okay? It will go smoothly or you will find solutions on how to end it, and then unti-unti lang gagaan yung pakiramdam mo. Sinasabi ng spirits mo na meron daw mga madaling paraan para solusyonan ang problema at hindi mo daw kailangan pahirapan ang sarili mo, Gemini. Very, very profound, Very, very profound. Na parang, andali sabihin, di ba, na parang, huy, pagaanin mo ang problema mo, huwag mong pahirapan ang sarili mo. I know na very clouded ng isip mo ngayon, maaaring hindi ka makahanap ng solusyon dahil sobrang takot, o sobrang taranta, o sobrang alala, I totally understand you. Na this time around, napakahirap talaga maghanap ng solusyon. Most especially, kung bawat tingin mo wala kang mahanap. Pero sabi ng spirits mo, talaga, isa sa mga sikreto mo this week, Gemini, is for you to find lighter, magagaan na solusyon sa mga problema. Your spirit guides also is telling me, tamawa ka naman. Okay? Tumawa ka naman, Gemini. Mag-enjoy ka this week, okay? Mabigat na yung mga bagay na daladalahin mo. Talk to other people. I'm seeing you having this good conversation with friends, with family, with your close relations. Yung mga ka-close mo, pwede ka lumabas, okay? Mag-video kayo mamaya. On this week, learn to have fun in order for you na kayanin yung mga bagay-bagay. So sabi ng spirits mo, marami ka rin dala-dala, pagaanin mo this time, okay? So napakahalagang background energy in your life today is to how you can make things light sa kabila ng mga bigat, sa kabila ng mga pagpapagod mo sa buwan na ito, sa linggo na ito. Nakita ko rin for others, you're working so hard, Masyado kang pagod, masyado kang kapakahirap o binibigay mo ang lahat-lahat to the point na wala kang tinitira para sa sarili mo. This is the right time for you to really evaluate na saan ikaw doon sa buong equation ng ginagawa mo. Kailangan kabahagi ka doon, kailangan kasama ka doon para hindi ka maupos, hindi ka mapagod, hindi ka agad bumitaw. Okay?
So, basahin natin na full spread mo for the week at the center. This is your core energy ha. Ibig sabihin, buong linggo ito, you have the King of Pentacles. Si King of Pentacles in the center, in your heart of your reading. Sabi ng spirit guides mo, you're very, very busy. Okay? Ikaw yung uri ng tao na puro gawa, 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 trabaho, trabaho, trabaho. Pero kailangan mo daw this time around, pagtuunan ng pansin ang iyong mga relasyon sa kapwa mo. Ang iyong mga ugnayan in your family, in your friends, in your family. No? Nakita naman nating lahat kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kadeterminado na magkaroon ng malaking pera, o kumita, o mag-provide for your family. Pero at some point, nasaan yung pamilya sa buong equation ng buong linggo mo? Sabi ng spirit guides mo, kailangan daw magkaroon ka ng marami pang time with the family, with having fun at magkaroon ka doon ng relaxation. Okay? Kanina, sabi ko, for other Geminis ito ha, for other Geminis. Sa iba dyan, sa ibang Gemini dyan, talaga meron ka problema sa iyong relasyon. Nakita ko yan with the presence of King of Pentacles and the Queen of Pentacles here. Either meron kayong pinagkatalunan about financial o kaya meron kayong plano pero nahihirapan kayong dalawa i-execute. Halimbawa, meron kayong plano for the needs ng family sa kaperahan, pareho kayo nag-iisip ng paraan kung paano kikita ng malaki, at nahihirapan ka na with how you gonna provide or how you gonna meet at the middle. Medyo kayong dispute meron kayong pag-aaway o meron kayong pagkatalo at some point na parang yung ito gusto niya, iba gusto mo. And yung parang yung magkaiba nyong pananaw tungkol sa kung paano kayo kukuha ng kaperahan nyo this week. Parang nahihirapan kayong i-reconcile yung fact na yan. Meron naman sa inyo na parang nahiwalay, no? Parang you're trying to ask your partner or your ex-partner na mag-provide o magbigay ng sustento, something like that. And you feel like ikaw lang ang pumapasa ng lahat ng responsibilidad at siya wala na siya pakialam sa inyo. Parang you feel so alone, you feel so abandoned, ika nga. Kaya ngayon, pilit mong kinakaya kahit na sinosolo mo lahat ng responsibilidad na dapat sineshare ninyo bilang magulang o bilang dating magpartner, no? Parang nakita ko dito na parang yung inaasahan mong tao, natutulong sa'yo ng pamatagalan, hindi siya present o parang hindi siya nag-keep up doon sa kanyang promised na responsibilidad. At ikaw, parang wala kang choice eh. Parang you feel like, I need to do this on my own at wala akong maasahang ibang tao. At yung taong yun, na dating lover or lover mo ngayon, something like that, parang parte pa rin siya ng buhay mo eh. I don't know kung nahiwalay ka na o may pinagdaanan lang kayo pa din, pero nakikita mo na parang bakit hindi niya ako matulungan sa mga bagay na dapat tinutulungan niya ako. So, this is a partnership. Pwede rin to sa negosyo, kung meron kang kapartner sa negosyo, o meron kang kapartner sa iyong passion project, and you feel like your partner, in doing this, na dapat responsable din siya, ay hindi equal yung binibigay niyang effort, time, and expertise o talagang pagkilos doon sa ginagawa ninyo at parang ikaw lang pumapasan dyan. Nakikita ko na parang it's so unfair for you, Gemini. It's so unfair for you na ikaw lang ang nagbibigay ng mga karampatang bagay para sa mga bagay na pareho nyo namang ginusto, hindi ba? So ngayon parang you're so, I don't know why, parang imbis na makapag-focus ka na sa ginagawa mo, dumadagdag pa siya doon sa daladalahin mo. Dumadagdag pa siya doon sa mga bit-bit-bitin mo, no? Napakalaking napakalaking dagok sana. Kasi imbis na mailaan mo na lang sana lahat ng galing mo doon sa binubuo ninyo, sa inyong nililikha at saka sa iyong responsibilidad, lalo pang bumibigat dahil may mga taong pabigat, no? Napakaano niyan. The King of Pentacles being clarified by the Knight of Cups. Okay, like I said kanina, baka meron kang offer na gustong tanggapin somewhere else. Meron kang gustong tanggapin na bagay na parang bagong pagkakataon, bagong ruta, or bagong pag-asa na para sa'yo at saka sa family mo. Pero you feel like this offer, ang hirap-hirap yan tanggapin because maybe your partner or your family member, somebody in your life, okay? Somebody in your life is negating or objecting yung offer na gusto mo sanang tanggapin. Nandun ka na sa point na parang sayang to, gusto kong itry, gusto kong gawin, baka ito na yung babago sa buhay namin, baka ito na yung magpapagaan sa buhay namin na sobrang hirap na ngayon. Sabi ng spirit guides mo, persistent, parang talagang natatempt kang tanggapin yung offer na yan, but someone in your life talaga is actually telling you no, lalayo ka pa, malayo doon, kaya mo ba yan, kaya na natin magkasama dito, paano yung mga bata, parang ganyan. So may taong humaharang doon sa bagay na offer na to because iba yung pananaw niya sa pananaw mo. Magkaiba kayo ng viewpoint sa gaano kahalaga ba itong offer na to sa buhay mo.
nakita ko na nabibigatan ka na. Nakita ko na talagang hirap ka na. I'm seeing you having masakit yung batok mo, yung ulo mo, yung kilay mo, yung area sa kilay, masakit dahil na iniisip mo sayang yung opportunity nandito na, bakit hindi ko pa pwedeng yakapin, sobrang hirap na ako. Some of you, para sa ibang Gemini naman, nakita ko na this offer ay gusto mo sanang kunin kasi hardworking ka naman, gusto mo paghirapan, gusto mo tanggapin. Kaya lang mo nag-aalangan ka kasi paano yung iba mong responsibilidad. May ganyan ka. So, binabalanse mo pa ngayon kung paano mo siya tatanggapin, kung tatanggapin mo pa talaga siya, o kung karapat-dapat mo siya sa buhay mo. Okay? In the area of what you want, gusto mo na makapag-move on. Gusto mo na makabangon. You have so much pain na dinanas in the past. Whether financial pain, or physical pain, or relationships pain, no? Heartbroken ka talaga kasi yung ibang tao na inasahan mo ay talagang wala. Parang wala sila dyan sa'yo para tulungan ka o para i-assist ka, no? Feeling mo talaga iniwan ka o inabandona ka with all of this responsibility at hindi mo na kayang dalhin lahat, no? Wala kang mahingahan, ayaw mo naman maka-istorbo ng ibang tao, no? Sa mga ginagawa mo o kaya sa mga daladalahin mo because you feel like for a very long time kinakaya mo mag-isa. For a very long time sabi mo, I'm a responsible person, I can do this, I can do that, pero ngayon ang hirap-hirap, ang sakit-sakit. And gusto mo lang talaga matapos na to, makalagpas na, makaandar na. And itong offer na darating sa life mo this week, pwedeng offer of a new job, offer of financial support, or offer of a new endeavor, no? Na pagkakaabalahan mo, sabi mo, baka ito yung magpagaan ng buhay namin, why not? Ayaw mong sayangin yung pagkakataon. Kaya tinitignan mo mabuti, ayaw mo muna siyang i-reject agad-agad. Pero here, with the three of Swords here, nandun yung kalakasan in your part. Talagang gusto mo talagang umabante, gusto mo na mag-move on, gusto mo na umalis, gusto mo nang mag-push this forward in order for you to heal. Pero ang maganda dito, Gemini, kapag lumalabas sa Three of Swords, this talaga a card of healing. Paghilom, pag move forward, paglimot sa painful things in the past, at nandun ka na sa part na yun. So ngayon, sabi ng spirits mo, ready ka ba talagang tanggapin ang offer na to habang naghihilom ka pa? Kaya mo bang dumediretso sa buhay nang kasabay yung pain? Kaya mo bang balansehin sila? Nakakapag-focus ka ba? So yun yung mga bagay na kailangan mo isipin. Are you ready enough for this new responsibility? O dapat ka pang mag-move on muna at bigyan mo na ng time ang sarili mong makapagpahinga or ma-assess muna o maproseso muna yung mga ginagawa mo at nararamdaman mo bago ka mag-move forward. Nasa iyo yung kalakasan. Narinig ko sa iyong spirit guides na may freedom ka, Gemini, to think first and to evaluate muna kung tama bang dagdagan ko pa ulit yung responsibilidad ko o hindi ko to take for granted at parang sabi ko, sayang, kunin ko na yan. Kaya ko naman maghilom na eh. Baka naman ito kasi yung magpapahilom sa'yo. Why not? Diba? Parang ganyan. No? The Three of Swords being clarified by the Hanged Man, yes. Ngayon, gusto mo nang malinawan. Kita-kita ko sa'yo. Gusto mong malinawan sa lahat ng pain. Gusto mong malinawan sa lahat ng dapat mong gawin, sa ruta na dapat mong kunin, sa direksyon na tama at hindi ka mag-fail na naman, no? Kasi ang dami mo nang na-fail, ang dami mo nang pagkabagsak, ang dami mo nang mga bagay na dinanas in the past sa sobrang hindi ko na po kaya, hindi ko alam gagawin ko. Nag-fail na naman, nadurog na naman ang puso ko. Ngayon, gusto ko nang gawin yung tama. Gusto ko nang gawin yung appropriate. Gusto ko nang gawin yung tamang landas for me and my family para totally maka-move on na ako. You're finding ways. Nakita ko talaga, sabi mo parang, teka, hinto muna tayo. Pag-isipan ko muna ito. Yan, with the Hangman here, nakita ko talaga sa'yo, parang gusto mo mag-stop, parang dalian, at pag-isipan muna na parang, teka, tingnan ko muna to kung bagay pa talaga sa akin. Is this what I want? Is this what I need? Is this the best for me and my family? Gagaan ba talaga ang buhay ko dito? So, pinag-iisipan mo. Kasi nga, masyado ka ng fragile this time eh. Masyado ka ng makadurog puso, di ba? Yung mga dinanas mo before. At naiintindihan ko na nagiging sigurista ka. Especially here with the King of Pentacles, talagang dapat this time around maging sigurista ka. Maging maniguro, kumbaga, na bawat step ay pinag-iisipan. Hindi pwedeng bara lang ng bara, hindi ba? Kasi marami ka na nga pinagdaanan, ayaw mo makadagdag doon sa mga problemang nag-arise pa sa buhay mo, no? So ngayon, tama yan. Relax, huwag ka daw magmamadali, and think first. Damhin mo muna sa sarili mo kung yan ba talagang gusto mo o hindi. And doon, pag nakapag-realize ka na kapag nabuo na sa isip mo, saka ka umaksyon. Okay? Si The Hanged Man, hindi pwedeng natuto ka lang, hindi pwedeng nailawan ka lang o na-enlightenment ka lang. Kailangan, actionan mo rin. Okay?
In the area of what you need, you have the Tower card here. Sa Tower card, sinasabi niya, what you need is change. Accept the change. Accept what is happening. Kung may umaalis, hayaan mo umalis. Kung may dumarating, hayaan mong dumating sa buhay mo. Kung may nagbabago, hayaan mong magbago. Wag mong pipigilan. Dahil kapag pinigilan mong maghanap ang dapat maghanap, lalo yung magiging komplikado, lalo yung gugulo, at lalo yung mahihirapan ka. So ngayon, para hindi ka na mahirapan, may mga changes ka dapat baguhin sa iyong buhay this time. Sabi ko nga sa iyo kanina, may mga paraang madadali, may mga paraang magaan na dapat mong piliin more than this difficult route. Okay? Meron kang ruta na sobrang gaan na pwede mo namang gawing option sa buhay mo, pero pinapahirapan mo daw sarili mo with this difficult route. Halimbawa, meron kayong pag-uusap ng friend mo o ng lover mo. Pwede namang pag-usapan ng maayos, pwede namang pag-usapan ng in a lighter way, pero bakit nyo daw pahihirapan ang sarili nyo at pinapabigat nyo yung sitwasyon, pinapabigat nyo yung pag-uusap, kung pwede namang pag-usapan ng maayos sa paraan. Dapat daw may baguhin. Kung ikaw madali kang sumabog, siya sarado isip niya, kailangan nyo parehong kumalma at baguhin nyo yung mga parehong ugali ninyo so that mag-meet kayo in the middle at na magkaroon kayo ng pagkakasundo kung saan pareho kayong makikinabang, pareho kayong ng POV do sa inyong ginagawa this time. Things need to change at huwag mong haharangan yan. Okay? The Tower card, nakita ko nito about your finances. Ngayon, kung nahihirapan ka sa iyong kaperahan, kailangan ng baguhin yung dahilan kung bakit ka nahihirapan dyan. Halimbawa, ang dahilan pala ay trabahong maliit ang sweldo, no? So, kailangan na ngayon umaksyon in order for you to change your financial status. Kung ito man itungkol sa inyong relasyon, inyong dalawa, with the King and Queen of Pentacles here, magkaiba kayo ng iniisip o magkaiba kayo ng point of view pagdating sa inyong atake, sa inyong pagkakakitaan. Sabi ng spirits mo, kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo mag-meet. You need to change. Halimbawa, ikaw, sarado din ang isip mo, kailangan mong babaan ang iyong pride at tignan din yung perspektibo niya. Sabi, bakit ba ayaw mo? Sabihin mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin para maintindihan ko. So, yung pagbabago na yun sa iyong atake sa sitwasyon, makakatulong yan para maunawaan mo siya, maunawaan ka rin niya, mag-meet kayo in the middle at gumaan yung mga pag-uusap, gumaan yung sitwasyon. Okay? The Tower cards being clarified by the Three of Pentacles. Yes, it's all about the people in your life. Your lover, your family member, your workmates, yung mga bagay na ugnayan with them, o kaya kung paano mo sila kinakausap at paano ka rin nila pinapakutunguhan. Sabi ng spirits mo, may kailangan baguhin doon. May kailangan magbago para gumaan sa'yo. Nakita ko na may mga responsibilidad na hindi mo dapat pasanin pa. May mga daladala ka na responsibilidad na hindi sa'yo. At parang sa ibang tao ito. So ibalik mo sa kanila yung responsibility na sila dapat ang gumagawa nun, hindi ikaw. Meron din dito na parang for a very long time, you are a breadwinner. For a very long time, ikaw yung main source provider ng pamilya mo. Parang ngayon nakikita mo na uy, si Bunso, nagtatrabaho na ha. Bakit hindi pa siya sumasalo halimbawa sa expenses? Kahit grocery for a week, dapat siya na bumili niyan. O magbayad na siya ng tubig. Si kapatid na isa o si anak na ngayon may trabaho na, dapat siya na yung pumapasan sa ibang responsibilidad. Pwede mo na ibigay sa kanila yan. Bigyan mo sila ng responsibility. Gawin mo silang matured enough. Maging responsableng mga tao, ipasa mo sa kanila yan. Pwede rin sa trabaho. Halimbawa, sa work mo, Gemini, lahat ikaw ang gumagawa. Yung kahit trabaho nila, pinapasa sa'yo. Pero dati, sabi mo, okay lang, sige, ako nagagawa nito para tapos na. Pero ngayon, kailangan magbago na yan. Kailangan baguhin din yung power dynamics na meron sa ginagalawan mo. Probably, may realize mo, teka na, bakit ako nag-sacrifice, nagpapakamartir sa mga taong ito? You need to pagaanin na yung buhay mo at ibigay sa kanila yung dapat na sa kanila na responsibilidad at duties nila. Okay? Yan ang mga bagay na kailangan isipin this time. In the area of what's affecting your current energy, kaya parang bukas palad ka na sa offer na to. At parang ngayon, super seryoso ka na sa pagkamal o pagbangon or pagkuha ng siguristang kaperahan this time because dumanas ka sa sobrang hirap. The pain, the sorrow, the panloloko, or pag-iwan sa'yo, talagang feeling ko talaga inabandon na ka o iniwan ka At sa'yo napunta lahat ng responsibilidad Kahit na before hindi ka naman sanay, pero ngayon kailangan mo sanayan ng sarili mo na kayanin lahat Because you have no choice before, di ba? Parang sa'yo talaga naibigay at wala kang pamimilian dati kundi yakapin lahat ng responsibilidad at tumulay sa buhay. At maraming beses kang nadapa. Parang maraming beses kang umiyak ka na kay God at nalumuhod at na nagdasal na parang, God, ibangon mo naman ako. Unfair yung nangyari sa buhay ko. Gusto ko nang
magkaroon ng bagong buhay. Gusto ko na umangat, gusto ko na umasenso, not just for me but also for my family. With a hand gesture here, yung parang kay Santo Niño na nakaganon, there's a blessing, there is hope, there is a promise para sa iyo na yes, babangon ka na, Gemini, okay? Ito na yung pagkakataon na bumangon ka, gumaan yung mga problema. Sabi ko sa iyo, di ba, we have 10-10 here. 10-10 is symbolizing end of a struggle. Pagkatapos sa problema, pagkatapos sa hikahos, pagkatapos sa paggapang, babangon ka na. At ngayong linggong ito ang simula na pagkatapos sa mga problema ngayon. Makikita mo, smooth sailing na yung mga ginagawa mo, unti-unti mo nalulutas ang bawat problema, may mga umaandar na papeles, may mga pag-uusap na nagkakaroon na ng traction, kakaroon na ng development, at nakita mo unti-unti na umaandar. Yun ang sinasabi ng spirits mo, yes, paangat na sa Gemini. Sa moment na pagkabagsak mo, asahan mo, paangat ka na. Okay? The King of Pentacles here, sinasabi ng spirits mo, maging practical ka sa iyong approach, okay? Dapat yung mga gagawin mong bago, sa pagbangon mo, yung kaya mo lang. Huwag mo daw bibiglain ang sarili mo na, uy, kakabangon ko pa lang, kakakuha ko pa lang ng pera ko, nag-loan ako halimbawa. Tapos, gusto ko agad magtayo ng malaking grocery store. Hindi naman pasok sa budget mo. So sabi ng spirits mo, gawin mo lang yung practical. Yung kaya mo lang ngayon gawin at simulan. Huwag ka agad tumalo ng 20 steps. Kailangan step by step lang, hakbang-hakbang lang. Success after success. Kailangan paunti-unti. Huwag mo masyadong biglain kasi pag binigla mo yung proseso mo, baka ma-overwhelm ka, baka mapagod ka, matakot ka, and then bigla mong bitawan. Sabi, ay, hindi ko pala kaya. Ayoko niyan, hindi ko pala kaya. Nakapagod, masyadong mahirap. Kaya ka lang nag-feel ng gano'n, it's because binigla mo kasi. So make sure ngayon, dahan-dahan lang. And no rush, okay? With the hangman here, no rush. Just take your time. Gawin mo yung tamang paraan. Maging sigurista sa bawat step, okay? And tong offer na paparating, whether offer of money or offer of new sideline o talagang bagong-bagong trabaho na gusto mong yakapin kasi sabi mo, ito na yung magapagaan sa buhay ko. Pag-isipan mo mabuti, ha? Because kailangan mo talagang kausapin yung mga tao sa buhay mo na sila yung mga taong pinapahalagahan mo at baka magkaiba kayo ng opinion o magkaiba kayo ng pananaw doon sa trabahong gusto mong tanggapin. So make sure ipaunawa mo sa kanila or makinig ka rin sa payo nila para mag-meet kayo halfway at maintindihan yung pareho kung saan kayo nanggagaling. Okay? The Ten of Swords being clarified by you have the Tower card. Dalawang beses mo ba sa Tower card? Yes, talaga namang sabi ng spirits mo, things need to change. At talaga nagbabago na. Nagbabago na yung pagkalugmok, mababangon ka na talaga this time. Congratulations. Tapos na ang paghihirap, tapos na ang paggapang, tapos na ang paghihikahos. The struggle is over. Babangon na si Gemini at talaga may tower moment ka na. A sudden change. Mabilis to, ha? Talagang boom. Pagkabagsak mo, bigla ka makakita ng bagong opportunity o may lalapit para offeran ka ng trabaho. May lalapit para, uy, Gemini, okay ka lang ba? Ito assistance for you. Pahiramin kita ng pera. Biglang tulong yan. O kaya may loan or may papeles kang nilakad this time and then boom, biglang may tatawag sa iyo na parang, uy, Gemini, pwede ka ba this day? Gemini, approved na yung ano mo. I'm seeing 2222 or 2222 on the clock telling me na yes, you're aligned with your higher self. May paparating talagang blessing at ito ay destined for you. Ha? Nakatadhanang dumating ito para sa iyo para iangat ang buhay mo. So God is really giving you this once in a lifetime chance na baguhin ang buhay mo, paangat ka, okay? In the area of your near future, eto ka with the World card, conquering the world, embracing a new cycle. Sinara mo na kinumpleto mo na tapos na talaga yung problema talagang close na yun, sarado na, nakakandado na, naka-mighty band pa, so hindi mo na babalikan yung nakaraan. Okay, babangon ka na talaga. At meron ka ng bagong pinagkakabalahan this time. Tignan mo naman katabi ng World card, financial stability, financial freedom, pag-enjoy mo sa mga bagay na naipundar mo o nabili mo o meron ka ngayon, talagang lumalagong kaperahan ito, Gemini, no? So huwag ka mag-alala, in the near future talagang kaperahan mo ay talagang successful ka, you have the job, you have that negosyo, nag-thrive ka, you're winning, you are embracing this new life kung saan sabi mo, ito na yung bagong buhay ko, hindi na ako babalik sa dati pa. So congratulations, okay? Clarify natin to. The World cards being clarified by the Knight of Wands, yes. Kung alam mo itong karera o bagong buhay na meron ka, kung ano ba itong trabaho o negosyo na sisimulan mo in the near future, nakikita ko talaga sa'yo nag-enjoy ka dito. With the Knight of Wands, kahit nahihirapan, kahit napapagod, kahit maraming problema here and there, kaya mo. Sumusugod ka, hindi ka pinapahinaan ng loob, hindi ka nawawalan ng pag-asa, at saka parang, pag may problema, hindi ka umatras. Pag may problema, hindi ka agad hopeless, no? Nandun yung drive, nandun yung passion, nandun yung love for what you're doing. So whether
Or ngayon napundar mo na yung negosyo matagal mo gustong itayo, o kaya yung trabaho na pangarap mo noon pa at biglang boom, nakapasok ka doon at mag-stay ka doon, napaka-solidifying ito para sa'yo at ine-enjoy mo yung kada araw. Excited ka every day na gumising at gawin siya. So congratulations para sa'yo. Success is here. Okay? In the area of your challenge, you have, bigyan mo tayong 2 cards, you have transformation. Yes, kailangan talaga mag-transform na with 2 tower here. Transformation is the soul's evolution. Yes, nagka-transform na yung buhay mo for the better. Congratulations. Tapos na talagang paghihirap today. Another message of rebirth. Wow, talaga namang rebirth. Ito yung tower card. At pagbangon with the 10 of swords, every end is a new beginning. Ano pa ba? Ano ba dapat ko sabihin? Ito na yung confirmation, dalawang card ko confirm sa'yo. Mag-transform ang buhay mo for the better. Aangat ka na, huwag ka mag-alala, babangon ka na, and rebirth, nagabagong buhay ka. Every end is a new beginning. Tapos na ang hardship, tapos na yung mga bagay na pinagbaksakan mo dati, at para kang phoenix na nag-arise, at ikaw ay ngayon magiging successful na. In the area of your challenge for the week, challenge sa'yo ay yung resources mo. Okay? Challenge sa'yo yung diskarte. Kailangan laksan mo ang loob mo. I'm hearing, talaga, huwag sayangin ng pagkakataon. Yung talaga naririnig ko eh. I know, sinabi ko sa iyo kanina na kailangan nyo pag-usapan because a female figure o parang someone in your life na value mo, magkaiba kayo ng opinion. Kaya kailangan mo paunawa sa kanila, huy, para sa akin to, para sa atin to. Kailangan natin tong gawin. Kailangan natin tong laksan ng loob natin na subukan kong tanggapin tong offer na to kasi ito yung babago sa buhay natin. Gagaan sa buhay natin. So make sure, talk to this person. Ang gusto lang naman niya, alagaan ka, protektahan ka. Naintindihan ko yun. Siguro naintindihan mo rin siya at some point kung bakit ito ginagawa, kung bakit siya masyado kanyang ginaguard away from failure, away from pain, no? Pero protektahan ka lang niya. At naunawaan ko rin naman yan. Ramdam ko yan. Pero kailangan talagang palaguin ng pera eh. Kahit siya naman siguro, iniisip niya paano lumago ang pera, paano kayo kumita ng malaki, paano masusentuhan yung for the family. At kailangan niya maunawaan na kailangan niyo mag-sacrifice at kailangan niyong humakbang on something that is risky or something na bagong-bago sa inyo. Pero kailangan niyo magtulungan. Kailangan niyo palakasin yung inyong bond, palakasin ang inyong pagmamahalan, o palakasin ang inyong tiwala sa isa't isa na magiging okay ang lahat. Okay? The Queen of Pentacles here is being clarified by, nakita ko na there's no other way. Parang sabi sa speakers mo, there's no other way but to do this. Parang ganon. The Queen of Pentacles being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about your relationships talaga. It's all about both of you having this parang mutual agreement or mutual understanding sa pareho nyong balak gawin. Kailangan bago ka umalis, bago mo tanggapin to, Gemini, para hindi lumaki ang gulo at hindi magkaroon ng gusot, kailangan huwag ka munang umalis nang hindi kayo nagkakaunawaan, na hindi kayo nagkakaintindihan. Kailangan you're on the same page, okay? Communication is your key. Pag-uusap, kailangan malino na pag-uusap, magiging okay din ang lahat, okay? In the area of your fortune, you have fellow travelers, support is all around you. Yes, kailangan taga-supportahan. Supportahan lang kayo. No, hindi nyo kailangan mag-away, hindi nyo kailangan magkagulo porque magkaiba kayo ng gusto. Kailangan nyo talagang magkapit basic at magkapit kamay. Parang magkakampi kayo dito ha. Magkakampi kayo sa laban na ito. Hindi nyo kailangan magwatak-watak. Kailangan nyo maging stick together. Mighty bond. Mag-glue kayo together in order for you na pareho kayo makalaban sa buhay. Okay? Hindi mo to kailangan kayanin mag-isa. You can do it together. Another message, you have navigating by the stars, follow your bliss. Yes, sundin mo yung tawag ng damdamin mo. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit puro alinlangan, kahit madilim, kung yung intuition mo, follow that. Especially here with the 9 of Pentacles here. Sabi ng spirits mo, it's time for your financial independence. To follow what makes you happy. To follow your heart. Okay? 9 of Pentacles is heaven on earth. Nakita kita, ine-enjoy mong buhay mo. Nakita kita na ang nasa mata mo lang paglago ng buhay. Pagbibigay ng komportableng buhay for yourself, for your family, for your future. Nandun yung mata mo eh. Kita-kita ko yung ningning ng mata mo, yung pera sa mga mata mo, yung bahay sa mata mo, yung maayos na buhay sa mata mo. At walang mali dyan, ha? Walang mali dyan. Ginagawa mo lang talaga yung magpapaligaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng financial freedom. Financial freedom is on your mind, it is on your soul, at nasa mga palad mo yan this time. So ngayon, habulin mo yan. Okay? Be independent. Decide for yourself. Okay? Yes, makinig ka sa mga paligid mo, makinig ka sa payo nila, makinig ka sa sinasabi nila, pero ultimately, kailangan mo pakinggan yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo? For yourself. Kasi pag meron ka, kaya mo yung i-share sa ibang tao. Kaya importante, ikaw muna punuin mo yung cup mo bago mo ma-share sa iba yan.
Okay? Kung wala kang mai-share, paano mo sila mabibigyan ng magandang buhay? Paano gagaan yung mga daladalahin mo kung ikaw mismo ay wala? So make sure, unahin mo yung sa'yo. Unahin mo yung mga bagay na kukompleto sa'yo para ma-share mo yan for other people. Okay? The Nine of Pentacles is being clarified by, clarify natin to, your happiness is their happiness too. So, paano mabibigay yung mga bagay na wala ka? Yun ang kailangan mo to isipin this time, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Ten of Wands. Dalawang beses na lumabas ang Ten of Wands, gagaan na. Kung meron daw kayong problemang pinansyal, ito ang sinasabi ko sa iyo, konfirmasyon. Gagaan na yung usaping pera, gagaan na yung mga bagay na gusto mong ipundar. Halimbawa, meron ka hinuhulugan sa bahay, hinuhulugan ng mga property or mga gamit, patapos na yung problema mo dyan. Kung meron ka hinuhulugan sa Mumbai, Gemini, malapit ang matapos yung mga bagay na yan, o kaya utang, o kaya mga responsibilidad. Ngayon nakita ko na bibitawan mo na yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo at uunahin mo yung kaligayahan mo. Sabi mo, time na for myself, time na para kunin ko yung para sa akin, para lumigaya naman ako, bigay ako na bigay sa inyo, ako naman this time. Parang ganyan, okay? In the area for divine messages, you have work through fears, okay? Lagpasan mo yung mga takot mo. Bumagsak ka na dati, ano pa excuse? Ang excuse mo, puro ka dahilan. Kailangan bumangon na, okay? May pagkakataon ka this time na bumangon, kaya huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag ka matakot. Another message you have, what do you need to release? Ano yung mga bagay na kailangan mong bitawan? Takot, kaba, alinlangan, duda, or mapaniil na sinasabi ng ibang tao, kadena from other people? You need to release those things para makaabante ka na. Okay? Ang outcome mamaya pag-usapan natin. But first, clarify. Ito pala muna. Ang iyong divine messages, you have the Four of Wands. Celebrate your life. Okay? Have fun. Rejoice. Kung kailangan mo lumabas panandalian para makapag-isip ka ng tama, go push. Go to the park. Go to the beach. Magbakasyon ka. Kung ayaw mo gumastos sa bakasyon na yan o sa pag-relax na yan, pwede ka mag-video okay lang sa bahay. O tumapat sa harapan mo, sa harap ng bahay mo, magkape ka doon, magwalis-walis ka para medyo ma-relax ka, okay? Do the things that makes you happy. Manood ka ng sine, manood ka ng YouTube, mag-games ka kung halimbawa, anything that will make you parang relaxed, okay? Sabi ng spirits mo, celebrate what you have and enjoy. Itong Four of Wands, stability naman to eh. So, you're on the path of stability. Patungo ka sa journey mo, okay lang yan. Kahit minsan mag-relax ka, minsan mag-enjoy ka, okay lang yan. Basta ang importante, yung mata at isip mo, nandun pa rin sa goal. Nakatungo pa rin sa finish line, okay? At okay lang mag-relax. Hindi masama yan. Hindi yan katamaran. Hindi yan pagiging kampante. Dapat lang talaga work hard and play hard. Balance, okay? The Four of Wands is being clarified by the Six of Swords. Yes, patungo ka na sa calmer waters at patungo ka sa mga bagay na gusto mong gawin talaga. Ang kailangan lang talaga ngayon, pagaanin mo. Hindi pwedeng laging mahirap ang daan patungo dyan. Hindi pwedeng laging marubdob o paggapang ang papunta sa mga bagay na gusto mo. May clear path eh. May maayos na path at yun daw ang kailangan mong hanapin this time. Okay? Kung may mga bagay na pwede mo naman let go mo na. Yung mga gulo-gulo, gusot-gusot, away-away, pabayaan mo na lang yan. Mag-focus ka lang sa goal mo, mag-focus ka lang sa gusto mo ng magaang paraan. Lightly lang, enjoy lang, magaan lang, tumawa ka, at patungo ka pa rin naman doon. Okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo, but first bigyan mo na kita ng fortune cards, unang-una star. Guaranteed success. Yes, ito talaga yon. Guaranteed success, closing of a chapter, opening a new one, kung saan tagumpay lang ang naghihintay for you. Okay? Another message you have, Lion, time to act. Yes, ngayon daw ang tamang panahon para umaksyon ka sa mga bagay na yan. Pag-usapan ninyo, linawin mo, tanggapin, or i-take to consideration yung offer. Time to act now. Another message, you have a goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yes, talagang lalago ang iyong kapirahan, ang iyong spiritual na pananampalataya this time. Another message of fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, ito, kailangan talaga magtipid, pag-isipan mabuti yung ginagastos sa iyong negosyo daw o sa iyong kapirahan. Another message of moon, changes in your life. Yes, mga pagbabago talaga to, pag-angat, mga dapat baguhin, dapat tanggalin, dapat iwan, dapat bitawan. Another message, you have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Yes, talaga namang relax lang, dahan-dahan lang, huwag mong biglain. Pag-usapan kung dapat pag-usapan, huwag ka magkakaroon ng rush decisions. Okay? Ito ang outcome mo, Gemini, for the week. But first, ihanda mo ng iyong isang tanong ha. Sasagutin natin yan at the end pagkatapos nito. So Gemini, ang August 11 to 17 reading outcome mo ay you have 8 of Pentacles. Yes, lumalagong kabuhayan.
Nakita ko na dahil sa hard work mo, dahil sa hirap mo, dahil sa pagkapagod mo, nakita ko may reward ka. May gantimpalang naghihintay for you at the end of this week. Whether or not makuha mo tong offer na to, simulan mo, no? At naging mabusisi ka, naging sigurista ka, nakita ko na it will pay off. May magandang resulta. Nakuha mo yung pera mo, lumago yung negosyo, dumami yung kliyente, o kaya yung tong offer to na tatanggapin mo, nakita ko na pareho kayo makikita na, okay naman pala Gemini, pasensya ka na kung ginudge kita. Okay naman pala yung work na tatanggapin mo, gagaan nga ang buhay natin dyan. So, lahat ng pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, pinagpaguran mo, nakita ko na may kapalit. Yung kapalit, ginhawa. Yung kapalit, paggaan. Yung kapalit para sa'yo mo, worth it ang lahat. Thank you God, worth it lahat ng ginawa ko, worth it lahat ng sinugal ko. Thank you po for giving me this recognition. At nakita ko na lahat ng tao sa paligid mo, parang kinikilala ka na. Kinikilala nila yung sinakripisyo mo, yung naging pagod mo, yung lahat ng binigay mo sa kanila, out of love, out of sacrifice, out of patience, and also passion. No? Ngayon, whatever you're trying to do, may kalakip yan na magandang gantimpala. So, congratulations, okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, magandang gantimpala. Nagabagong kapalaran in your favor. Gumagaan ang buhay nyo. Fortune, this is a lucky time for you, no? So, kung meron kang gagawin this time, sabi ng spirit guides mo din, for other Geminis dyan, meron magabagong kaganapan sa iyong karera, sa iyong career. Either lilipat ka na sa malaking posisyon, ililipat ka ng ibang department, o meron kang promotion, o kaya yung aumento sa sahod makukuha mo na, o kaya kinikilala na ngayon skills mo. Okay, may reward, I'm seeing you an award, meron kang trophy, pinapalakpakan ka, may incentive, nakuha mo yung quota, lumagpas ka sa quota, talagang flying high ang iyong performance this time, at unti-unti na nagbabago yung kapalaran mo. It's either nagiging solidifying na yung trabaho mo, regular ka na, tapos nakikita ka pa ni boss, parang, ang galing-galing ni Gemini today, tapos nagiging solid na yung work dyan. Sa negosyo naman, like I said kanina, unti-unti na talagang lumalaki, nag-expand, kumbaga. So, asahan mo ang paglago at pagkakaroon ng swerte sa iyong mga ginagawa. Pinagtatrabahuhan this time at nakikita ka na, nasa spotlight ka na, kumikita ka na ng malaki. Okay, Gemini, that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Okay, so close your eyes. Concentrate on this one question, Gemini. Okay? You have one, mabilisan lang to ha, 1 and 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide sa tabi mo siya ngayon, clarifying this question for you. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open your eyes, inhale. And exhale. The answer to your question is, you have the 10 of Cups in reversed. You have the Emperor card in reversed. You have take action. And you have peaceful resolution. Okay, so question mo, sabi ng angel mo, meron daw peaceful or maluwag sa damdamin mong tatanggapin yung magiging resulta niyan. Malapit na. Malapit na magkaroon ng maluwag at magandang resolution o pagkatapos yung question mo o magandang resulta. Sabi niya, take action now. Umaksyon ka na. Hindi pwedeng patumpik-tumpik, hindi pwedeng pinagpapaliban, hindi pwedeng ina-avoid mo. Kailangan harapin na yan para makuha mo na yung resulta dyan. Kung ano man ang magiging resulta. Okay? Sabi naman ng spirit guides mo, you have the 10 of Cups in reversed. Parang nakita ko rito, hindi ka magiging maligaya dyan. It will not give you peace. It will not give you harmony. It will just cause chaos. Para sabi ng spirit guides mo, pang matagalang kaligayahan ba yan? Genuine happiness ba yan? O temporary lang? You need to ask yourself. Sabi pa ng spirit guides mo, you have the Emperor card in reversed. Parang urong-sulong ka pa eh. Parang hindi pa bukal sa loob mo o wala ka pang lakas na loob na harapin yung question mo o tanggapin yung magiging resulta ng question mo. You need to face the truth. Okay? At kailangan mo tapangan ng sarili mo. Kailangan mo nang ihanda. Kaya talaga may take action ka rito eh. Kasi medyo naduduwag kang harapin yan o pinagkapaliban mo pa o para hindi mo pa kayang harapin ang buong katotohanan na maaaring mangyari. Ngayon, sabi ng spirits mo, face it. Face the truth. Para all in all, makaalis ka na dyan, makaalpas ka na dyan, mabitawan mo na yan. Kasi sabi ng spirits mo, it will not make you happy. So, ang sagot ko dito, no. The answer is no with your question. It will not lead to something fruitful or something na maganda para sa'yo. Ngayon, tapangan mo ang sarili mo na harapin yung truth na yan. Okay? Take action and tanggapin mo ng maluwag sa damdamin yung magiging outcome nito. Okay, Gemini, that is the answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. This is also your August 11 to 17. Sa po kayo naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Gemini, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.